Where are you going? Kuya, Mami. Day off ko ngayon kaya naisipan ko magbakasyon. Pupunta nga pala kami ni Kael ngayon sa Siargao Island. Nauna na sila Mikey at Kian kasi may pasok pa ako. Natatawa nga ako habang nagvo-voice record. Naisipan ko kasi gayahin yung mga voice over ng mga vlogger. Pero wag na lang pala. Habang naglalakad nga papuntang labasan, biglang nagchat sa akin si Mikey. Bumili daw ako ng diaper para kay tatay sa Palma. Galing stroke na kasi yun kaya hindi niya na kayang umihing mag-isa. Nung kumuha na nga ako ng diaper, bigla naman nagturo si Kael ng Chucky. Kumuha na ako ng isa, baka mamaya magwala pa to. Naalala ko nga dati nung hindi nakuha ang gusto niya, ayun, nagpaligid-ligid sa kalsada. Pagkalabas nga namin ng Palma, sumakay agad kami ng tricycle papuntang Boulevard. Mamaya kasi baka maiwanan na kami ng lancha papuntang Siargao Island. 777 nga pala ang pangalan ng ferry papuntang Del Carmen, Siargao Island. At ito nga pala yung looban ng pinakabuuan niya. Aabutin nga pala ng 2 oras ang kabuuan ng biyahe papuntang Siargao Island. May pumasok nga pala ng mga badya para tumugtog. May umaakyat nga pala dito para magbenta at kumuha na nga ako ng isang balot ng orange. Favorite nga pala ni Kael tong orange na to pero ang tawag niya dito ay owishi. Sa tuwing nasasarapan siya, sinasabi niyang yum yum sabay thumbs up. May nagbibenta ng mani kaya kumuha na din kami. Ayun, si Kael nagmumukha na rin ng food vlogger. Maya maya konti, paalis na kami. Sa sobrang harot ni Kyle, hindi ko na napansin, andito na pala kami sa malayo. Kita niyo yung mga alon? Wala pa yan. Dahil lagi na nga kami nagbabiyahe ni Kyle sa Siargao Island, hindi na siya natatakot sa mga alon-alon na yan. Maya-maya nga konti, hindi ko na napansin ay malapit na pala kami sa Del Carmen Port. Pilar 2 na isa nga din palang sasakyan papuntang Siargao Island. Andito nga pala kami sa Pantalan at nag-aanti ng sundo namin papuntang isla. Tama kayo ng dinig at kailangan pa namin sumakay ng isang beses para makauwi sa bahay nila nanay at tatay. This time, bangka naman yung sasakyan namin. Si tata nga pala nagsundo sa amin at isa sa pinakamabait at magaling magmaneho ng bangka. Yung mga nakikita nyong mga bangkang nakakasalubong namin, yan po ay ang tourism. Sila po ay galing Sugbalagon, isa sa mga tourist spot dito sa Siargao Island. Makalipas ang 30 minutes na biyahe ay nakarating na tayo sa amin. Sobrang na-miss ko ang lugar na to, lalong-lalo na ang mga pagkain na sobrang presko. May bago silang kulungan ni nanay at kaya sinilip ko kaagad. Pamuntaha o simantis nga pala ang tawag dito. Dito naman sa kabila meron silang saang na sobrang dami. Grabe, ilang buwan din ako hindi nakauwi dito at marami na nga nagbago. Grabe ang laki na ng baboy para sa birthday ni tatay ngayong darating na March 5. Sana talaga payagan yung leave ko para maka-attend ako sa 60th birthday ni tatay. Dumiretso agad ako sa pantaw namin at naabot ng ko sa tatay kumakain at tumatambay si Mikey at si Kian. Wow, sobrang sarap ng simoy ng hangin at sobrang ganda ng tanawin. Masarap mag food trip dito, magkantahan at mag-inuman. Ito nga pala si Kian Zel, ang pangalawa kong baby. 5 months old pa lang pero sobrang kwela na. Ay, bangis-ngis man na doon. Kinilig nga ako kasi pinagandaan agad ako ng pagkain ni Mikey. Pinagmamalaki niya, pinag-ihawan niya daw ako ng isda. Sa sobrang effort niya, ayun yung mga abon ng pinag-ihawan niya dumikit na sa balat ng isda. Pero okay lang, masarap naman. Ito nga yung best part dito sa bahay nila nanay dahil sa pantaw dito na kami kumakain. At habang kumakain, makikita mo yung magandang tanawin dito sa labasan. May bigla nga dumating para magbenta ng isda. Tara samahan niyo ko guys. Ito nga pala yung small business nila nanay ay yung pagiging fish buyer nila, seafoods buyer, at isang maliit na sari-sari store. Hindi ako magaling sa mga isda pero tinutulungan ko si nanay minsan. Dito nga pala dumadaan yung mga tourism na galing Sugbalagon. Dahil nga busy na kami, hindi na namin napansin, ayun si Kyle Lucas naglalaro na sa dagat at gustong gusto nang maligo sa dagat. Hinayaan ko na lang siya at tinitingnan baka kasi mamaya mapunta siya sa malalim na dagat. Pagkatapos kong ayusin yung mga gamit namin, ay sinundan ko na si Kyle Lucas. Naabutan ko sila ng pinsan niyang si Limino na namumuhuli ng maliliit na isda sa dalampasigan. Kapag low tide guys, marami kayong pwedeng gawin dito, mangisda, manguha ng mga seafoods, maglakad-lakad sa dalampasigan, ganun. Pagkatapos kong maglibot, umuwi na nga pala ako sa amin guys. Hanggang dito na lang pala tayo dahil maghahanda pa ako ng panghapunan namin. Dagang salamat sa paglantaw!